Good morning, ka-coffee! Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo. Oy! Confirmed! Confirmed na, ka-coffee! Nakita mismo ni Sara Duterte. Baka sabihin ninyo fake news ito ha. Si Sara Duterte mismo ang nagkumpirma. Kasama siya doon sa listahan ng ICC. Nako! Ano to? Tinatakot nyo na naman si Sara? Tinatakot nyo na naman ng mga DDS? Kasama siya doon sa mga ipapa-aresto. That's the term, ipapa-aresto, hindi aarestuhin. Magkaiba yan ha. Magkaiba ang ipapa-aresto at aarestuhin. Pag aarestuhin, may warrant of arrest na yan at aarestuhin ka na. Pag ipapa-aresto, wala pang warrant. Pero nakita mismo ni Sara Duterte, kinonfirm niya mismo, kasama yung pangalan niya doon sa mga ipapa-aresto ng International Criminal Court. Naku po, ang sisi nito kay PBBM na naman. Si PBBM na naman ang sisisihin dito. Isipin ninyo mga DDS ha. Si PBBM ba ang nagkaso sa inyo dyan sa ICC? Magalit kayo kay Trillanes. Magalit kayo sa mga nagsampa ng kaso dyan sa ICC. Hindi kay PBBM. Malamang sa malamang punching bag na naman ang presidente nito. Ang administrasyon na naman ni PBBM ang gagawing punching bag once na maaresto itong si Sara Duterte. Kaya mapapaisip ka, ano ba talaga? Dapat bang arestuhin si Sara Duterte? O wag na lang, total mai-impeach din naman. Maraming kapupuntahan eh. O yan, maaresto ng ICC, makukulong siya doon. Isang option, mako-convict siya sa impeachment, hindi siya makakatakbo. Pangatlo, once na ma-convict na yan sa impeachment, posibleng kasuhan pa yan ng criminal case, makulong siya dito sa Pilipinas. Bakit nagkakaganito? Bakit nagkakaganito ang sitwasyon ng mga Duterte, ng mga DDS? Bakit? Ginusto ba nila to? Ako, 100% sure, ginusto nila yan. Sila yung gumawa ng krimen na yan eh. Hindi paturayan nila yung innocence nila sa International Criminal Court. O sige, hindi tinatakot ha, hindi tinatakot si Sara Duterte dito. Ang mga DDS, hindi kayo tinatakot dito. Dahil si Sara mismo, ang nanay ninyo mismo, ang nagkumpirma. Headline ng mga pahayagan sa Abante. Kasama sa ipapa-aresto, nasa listahan ako ng ICC. Sabi ni Sara. Naku po. Tinakot nyo na naman mga DDS dito. Inamin ni Vice President Sara Duterte na nakita niya ang listahan ng mga posibleng ipa-aresto ng International Criminal Court at kasama ang kanyang pangalan. Naku po. Pabigat-bigat to ha. Kakabahan na naman si Bato niyan. Paano nila kung senador si Bato, pwede ba siyang ipa-aresto? Pwede ba siya ibigay? Naku po, yung mga PNP chief. Naku, isusunod kayo ng ICC dito ha. Talagang hindi kayo tatantanan hanggat hindi kayo natutulad kay Digong. Hanggat hindi kayo nakukulong dyan sa The Hague. Naku, si Sara kasama pa. Sabi niya, i-quote natin siya. Oo, nasa listahan ako. Si Sara yung nagsasalita ha. Oo, nasa listahan ako. Marami kami na nasa listahan ng ICC. Paglalahad ni VP Sara sa interview dyan po sa Karkar, dyan sa Cebu. Paano ngayon yan? Fake news kaya to? Sabi ng mga DDS, i-dismiss nila yan. Nagpapakalat na naman kayo ng fake news, hindi aarestuhin si Sara. O kaya sasabihin ng mga DDS, ang tagal naman. Kung aarestuhin nyo yan, arestuhin nyo na. Bakit ang tagal? Ganyan yung narrative nila. Doong si Digong hindi pa naaaresto. Diba? Ang sabi nila nun, sige, iparesto nyo kung ipapa-aresto. Sabi pa ni Digong, sige, bilisan ninyo dahil malapit na ako mamatay. Sabi ni Bato, sige, sasamahan kita, Trillanes. Nung hindi pa na-aresto si Digong ha, nung na-aresto na, may example na eh. Pero, nagulat. Totoo pala. Kala namin joke. Kala namin prank. Totoo pala. Kaya kakabahan na itong mga to. Si Sara mismo ang umamin eh. E di matatakot si Bato niyan at ang kanyang grupo. Matatakot talaga kasi Vice President na mismo ang nag-confirm. May listahan talaga at kasama sila. Bagamat hindi pinangalanan ni Sara Duterte si Bato, pero malinaw naman sa sinampahan ng kaso, kasama si Bato. Pati si Bongo kasama daw. Matatandaan, unang inaresto ang ama ni VP Sara, si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasalukuyang nakakulong sa detention center ng ICC sa The Hague, Netherlands. Gayunman, tiwala si VP Sara na matagal pa bago siya mapaaresto dahil mayroon pang ibang mauuna.
Ay, nanakot pa ito ka-coffee, oh. Nanakot pa si Sara dito, oh. Kumbaga sa isip-isip niya, kampante lang ako, chillax lang ako. Dahil matagal pa naman yung pag-aresto na yan eh. Dahil may mga mauuna pa sa akin. Sino yung mga mauuna na yan? Shout out kay Bato de la Rosa. Nako, mukhang mauuna daw kayo. Kaya medyo kampante pa si Sara Duterte. Dahil marami para mauuna sa kanya. O sige, magsama-sama tayo doon. Pero hindi ako yung mauuna dyan. Nauna na si Digong. May mga mauuna pa sa kanya. Kay Sara, no, susunod. Hindi lang ako. Malayo pa ang pangalan ko doon. Ang nauna sa mga pangalan doon ay si Senator Bato de la Rosa. Uy, pinangalanan pala. Hindi ko kasi nabasa muna eh. Pinangalanan pala si Bato de la Rosa dito. Naku po, ano kayang gagawin ni Bato dito? Kaya kailangan puspusan talagang kumayod si Bato. Kailangan niyang manalo sa pagkasenador para kahit papano magkaroon siya ng immunity. Kasi kapag senador siya, kahit papano may laban-laban siya. Pero kapag private citizen na lang siya, ibig sabihin hindi siya manalo sa pagkasenador, mabilis na lang siyang dadamputin ng ICC. Andun pala o, pinangalanan pala ni Sara Duterte o Senator Bato de la Rosa. Kasama din po si dating PNP Chief Albayalde at dating Police General na si Danao at Police General Karamat. Naku po, ang dami pala nito, mga pulis ito ha. Naroon din ang pangalan ni Bongo. Mauuna muna sila bago ako. Paglalahad ni Sara. Parang nang titrip lang ito si Sara eh, no? O sige, mauuna muna si Bato, mauuna muna si Bongo. Ako matagal pa. Naniniwala pa ang Vice Presidente na kaya ito ginagawa ng Administrasyong Marcos ay dahil banta ang mga Duterte sa 2025 at 2028 elections. Ayan. Ayan. Diyan na naman kayo eh. Tulad ng sinasabi natin kanina, magiging punching bag na naman ang administrasyon na to. O may sinisi na agad. Kailan pa ba isinampay ang kaso na yan? Panahon pa ni Digong yan. Diba? Presidente na ba si PBBM yan? Bakit ang kuda ninyo ngayon, kasalanan naman ng PBBM yan? Ang kasasisihin ninyo, ang may kasalanan kung bakit kayo nagkakaganyan, una, yung mga nagsampa sa inyo ng kaso dyan sa ICC. Pangalawa, yung grupo ninyo mismo. Yung mga maisog na yan, kayo mismo. Yung nagsimula niyan, bakbakin nyo ng bakbakin ng gobyerno, tuloy, kinakarma kayo. Napapabilis tuloy ang pag-aresto sa inyo. Ang karma ninyo. Pero syempre, ibang kwento. Iba ang narrative ng mga DDS. Ang kwento nila, ginagawa ni PBBM yan tulad ng sinasabi ni Sara dahil banta siya sa 2025 and 2028 elections. In short, natatakot ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos sa kampo ni Sara. Wait, bakit matatakot? Bakit kayo naging banta sa 2025? Malalakas ba ang mga kandidato ninyo? Maipapanalo ba ni Sara Duterte lahat ng inendorso niya para masabi na malakas siya? Wait lang. Sa recent survey, parang kulelat Parang dalawa lang sa kampo ninyo ang pasok sa Magic 12. Si Bongo lang at si Bato. The rest, puro alyansa na. Paano kayo naging banta sa administrasyon na to? Ay! Assuming yan? Assuming yarn? Masyado kayo nag-a-assume. O, sa 2028 daw. Magiging banta si Sara Duterte sa 2028. Bakit? Si PBBM ba ulit ang tatakbo sa pagka-presidente sa 2028? Para maging threat ka? I don't think so. Walang re-elections, ka-coffee. Hindi pwedeng ma-re-elect ang presidente. Pwede tumakbo si PBBM, vice president, pero sa pagka-presidente, hindi. So, paano magiging banta si PBBM sa 2028? Sige, Aber. Pinapalabas sila, kailangan makulong si Sara, kailangan makonvict si Sara kasi banta siya sa 2028. Yan ang pinapalabas ng kampo ni Inday dyan. Paano ka magiging banta? Hindi man tatakbo ang presidente sa pagka-presidente ulit sa 2028. Posible si Tulfo. Si Senator Raffy Tulfo dahil malakas sa survey. In fact, naungusan ka nga niya sa ibang survey sa pagka-presidente. E di dapat si Tulfo ang bumibira sa'yo. Pero may narinig ka ba kay Tulfo? Kay Raffy Tulfo? Wala. Ang sinisisi ninyo, ang gobyerno, banta kayo sa 2028 elections. Nako, may conditioning na naman to. Kinokondisyon nyo na naman ang isip ng taong bayan na kaya ginagawa ito ng gobyerno dahil banta kayo sa gobyerno. Tinulungan ka pa nga Nung nanalo ng 2022, sobra-sobra yung binigay sa'yo ng presidente. Wala kang confidential funds, binigyan ka ng confidential funds. Ang problema,
winaldas mo, pinagkatiwalaan ka ng confidential funds, winaldas mo, kala mo libre. Pinagamit sa'yo yung presidential chopper para araw-araw makakauwi ka sa Davao. Di ba? Manhik manaog ka dyan para makasama mo yung pamilya mo. Yan ba ang banta? Kayo ang banta. Kayo ang nagbanta sa presidente na gugurgurin ninyo. Kay First Lady at kay Martin Romualdez, kayo ang nagbanta. Huwag ninyong baliktarin ang istorya. Biglang kayo pa ang biktima ngayon ha. Wala namang ibang rason na they will kidnap or pagkuha o pagdukot sa dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa bansa natin at dalhin nila doon sa ibang bansa upang maipakulong sa mga dayuhan, kundi yan lang ang darating na eleksyon. At dahil malakas ang oposisyon sa 2028 doon sa mga ayaw bumaba sa pwesto, pangahawakan nila ang kanilang kapangyarihan sa kanilang pwesto, sabi ni Sara Duterte. Wow. Ito pala motivated for the elections. Naku po, yun pala ang dahilan. Mag-e-election pala. Kaya pala ginagawa ng gobyernong ito. Di wow. Mga fake news ni Sara Duterte dito. Sige, mag-assume lang kayo na mag-assume dyan. Susunod susunod ka na rin. Mukhang tutuluyan ka na rin talaga dyan sa ICC. Ang gawin ninyo, ganito ha, gawin ninyo, kausapin ninyo yung mga biniktima ng tukhang. Kahit pa paano makatulong man lang kayo. Sige, kung ayaw nyong ibigay sa kanilang hustisya, bayaran nyo man lang yung danyos. Doon na lang ako ka-coffee sa danyos. Bigyan nyo ng tagte 10 million, 20 million yung mga tinukhang ninyo. Marami naman kayong pera Diyan yung pogo may paghuhugutan kayo. Kahit pa paano, nagpapaka-practical lang ako dito ka-coffee kasi na-interview natin mismo yung mga biktima ng tukhang. Pedicab driver, sari-sari store owner, di ba? Single parent, walang mga trabaho. Kasi mahihirap yung biniktima ng tukhang Ngayon, mas lalong naghirap kasi pinatay nila yung naghahanap buhay para sa pamilya. Senior citizen, 70 years old, tinukhang. Naiwan niya yung asawa niya na isa ding senior citizen. Paano ba makakapagtrabaho yan? O, danyos na lang. O sige, kung ayaw nyong makulong, bayaran nyo ng danyos yan. Tago 100 million o kung ano man yan. Marami naman kayong pera. Kahit papano, mabawasan nyo man lang yung pighati na dinaranas nitong mga biktima. Kahit papano, a bit of justice maranasan nila. At ngayon, nararanasan nila bahagya dahil nakakulong na si Digong dyan sa The Hague. Maawa kayo dun sa mga biktima. Mga mahihirap, mga walang kalaban-laban, tinukhang, binawian ng buhay, labag sa saligang batas, labag sa konstitusyon, chinugi ninyo. Tapos ngayon palalabasin nyo kayo ang biktima. Di wow, matindi pala kayo. Ang masaklap, yung ibang mga DDS naniniwala na inosente si Digong, walang kasalanan si Tatay Digong, sinasalban nila si Tatay Digong. Walang kasalanan yan. Diyos mio, umamin na nga mismo si Digong Maraming video recordings, umamin na mismo siya na pinatukhang niya, pinatsugi niya, pinatumba niya yung mga tao na yan. Ayaw nyo pa rin maniwala. Ano tingin nyo kay Digong? Perfect? Santo tingin nyo kay Digong? Hindi pwedeng magkamali si Digong. Perfect si Digong Hulmang-hulma. Walang kapintasan. Perfect. Sabi ng mga DDS diehard. Ayan. Sama-sama na kayo dyan. Sunod na si Sara. Sige, timeline. Kailan yan? Kailan mangyayari yan? Ako feeling ko not this year. Kung itong sinasabi ni Sara, kung totoo itong sinasabi niya, total, kinukumpirma niya naman, mauna si Bato, si Bongo, at ang mga general dati ng Philippine National Police, let's say, lalabas ang kanilang warrant of arrest this year. Si Sara Duterte, baka next year lumabas na yan. Or kung hindi, dahil medyo matagal-tagal ang proseso, 2016, 2026, 2027, naku po, convicted na siya niyan. Impeach na siya niyan. Tapos makukulong pa. Naku, double whammy yan O yan, mga 2026 ka coffee kay Sara Duterte. Ngayon 2025, yung naiwan kila Bato at yung mga generals. Kaya kailangan ninyong paspasan talaga. Kailangan ninyong manalo sa Senado, yung sila Bato. Kailangan nilang manalo sa Senado para magkaroon sila ng immunity. Or else, mapapabilis ang pag-aresto sa kanila. Kung tutusin niya, dapat medyo bumait-bait kayo ngayon sa gobyerno Kasi pag medyo mabait-bait kayo baka mapabagal pa yung pag-aresto sa inyo Diba? Kaso, wala Sige, panindigan nyo na yan. Nadjadya na kayo Lusutan nyo na lang yan.
Marami naman kayong pera, may pambayad kayo ng milyon-milyon sa mga abogado para ipagtanggol ang inyong mga sarili, gawin ninyo yan. Pero huwag niyong palalabasin na kayo ay mga biktima dito. Kayo ang mga suspect at ang mga biktima, ayan, nakaburol na. Nakalibing na. Yung mga pamilya nila ngayon naghihikahos dahil sa mga biktima, tinukhang ninyo, binawian ninyo ng buhay. Asya, sige. Baka may mga gusto kayong sabihin, ka-coffee. Baka gusto nyo i-wish si Sara Duterte, lagay dyan sa comment section. Anong wish nyo sa kanya? Coming soon, just sa The Hague. Mukhang susunod na sa kanyang tatay yan. Mas mabibilis yung kanilang pagkikita. Kasi daw yung napunta siya dyan, pinagbabawalan daw siya, nare-record daw po yung kanilang usapan. Kaya nasabi ni Sara Duterte na medyo minaman-manan na siya. Kasi recorded na yung kanilang mga discussion. Sabi, dapat lang mamaya may pinaplano kayo dyan sa loob Diba? O sige, i-komento ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Baka kayo nasa YouTube, ayan, nakikinig sa atin, madalas makinig sa atin sa YouTube, pero hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, i-click lang po na subscribe. Yung mga nasa Facebook, yan, nasa taas naman, click lang po ng follow. Libre po yan, walang bayad yan. Kung nasa TikTok naman kayo, click nyo lang po yung subscribe din para ganap na kayong ka-coffee. Kita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na videos. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.